government is giving billions of pesos to congressmen and senators. There must be something wrong if the government puts up a policy that is not conducive, that is not reflective to the on the tradition and the good virtues of the Filipino character. Senador, di ba sa panahon ng 7th Congress, 8th Congress, line item budgeting ang ginagawa ninyo? Yes. Yes, kaya I wish I can see your father, Rene Espina. Because, in a way, mas nubato ko sa kanya. Nauna siya sa Senado. Nung mabomba kami sa Plaza Miranda, nandun ako. Linalapitan ko, Kuya Rene, ano bang gagawin natin dito? Sabi niya, Ed, walang pagkakaiba sa ginagawa ninyo doon sa baba. Sapagkat mas pino lang kami rito, pero walang pagkakaiba. Ganon. And, mas maganda ho yung line item dahil lahat ay malinaw, kwentas klaras, kanino napupunta. Tapos, if I remember right, ultimo sweldo ng isang confidential secretary, ilang confidential secretary, ini-inspeksyon ng lahat. Pati janitor kung magkano tinatanggap. Lahat ng project, makikita yan eh. So, walang nakakalusot. Walang lamsam. Bakit kasi ngayon lang pinag-uusapan ito? Kaya maraming mga kabataan ngayon na hindi nakakaalam. And they are shocked, to say the least. Shocked. Tapos itong line item po ito, hindi lang ho ito Senado Congressman, pati yata ito, the entire governance of the Philippines was a line item. Yes. Kung ilan ang empleyado at kung magkano ang sweldo ng bawat isa, nasa item yan, itemized yan. Parang batas ito, talagang nakasulat, detalyado lahat. If I remember right po, kaya kung merong isang cabinet secretary na hindi gusto ng senador o ng congressman, hindi pwedeng i-hostage yung buong budget. Yung cabinet, yung sweldo lang na cabinet secretary ang pwedeng pag-initan. Hindi katulad ngayon, na lamsam, pag galit ka sa isang sekretaryo, naiipit lahat ng budget ng ibang department. Yeah, that's right. While ito, sa line item, yung sa secretary lang ang pwedeng ipitin. Bakit kaya nangyayari yan? Wala bang matinong pag-iisip na kukontrahin? Hindi ba napakalinaw? Napakalinaw nito. Bakit ayaw nilang... And then, what is happening? I don't know. Sa tiningin po ninyo, why only the Senate and Congress? Why can't the entire government adopt this kind of line item which is good for the entire country? Pagkat yung pork barrel hindi lang pala sa Kongreso eh. Yung pork barrel para hanggang doon sa executive and judiciary. Hanggang sa konsehal po. Hanggang sa military, may mga pabaon. Pati konsehal, yung konsehal may 50 million dyan, may 30 million. Sa Quezon City? Hindi ko tinapin. Basta hindi ko sasabihin. Basta may 50 million dyan, may 30 million. May ibang mayor dyan, 1 billion ng discretionary fund. Kaya panlubog tayo. Kaya hindi tayo maasenso kung gano'n, kung hindi itutuwid yan. Tama ka, hindi lang tuwid na daan kung hindi tamang daan. Tamang daan. Maraming tuwid na daan, pero bako-bako eh. Kung yung tuwid na daan, diretso sa pangpang pa. Diretso sa bangin. Diretso sa bangin. Paano yan? Sa bangin. Paano naman yan? So, what are we saying? Umabot na sa sugdulan na talagang kailangan na ng pagbabago. And, tapos alam niyo po, sinasabi nila dapat nasa tuwid na daan. Bawal lang magnanakaw, bawal lang ganito. Ito lang nagtataka ako minsan, sinong may hawak ngayon ng wetting? Bakit may wetting pa eh. Di ba may wetting pa ngayon? Di sino may hawak ng wetting kung nasa tuwid na daan na tayo? Di ba? Ito yung ano ngayon, yan ang mga tanong. At kung talagang malinis ang ating gobyerno, ang tanong ngayon kung nandiyan pa ba ang wetting? Kung nandiyan pa ang wetting, bakit hindi natitigil? Hindi matitigil ang wetting. Pinapayagan. Pati daw si Rizal, tumataya sa wetting eh. Pero meron tayong PCSO. And they can only be admired for trying to take out something illegal daw sa numbers game. But still there. Pero payag kayo, Senador, na yung line item should start with the President all the way down to the councilor level. Yes. Hindi ho ba? Dapat ganun, ano? It should be that way. Kanya lang, mawawalan ng kita. Anong ibig sabihin niya mawawalan ng kita? Kayo nang bahalang mag-isip kung anong, kayo nang bahalang sumakay. Kung anong gusto kong sakyan nyo. No? Ang lahat ng yan, kung magpalit tayo ng pangalan natin, we are going to have a new perspective. Alam niyo po, hindi na ako Pilipino ngayon.
Alam niyo po, para kayo sinurmiswari niya, alam niyo po, Marlicano na. nakausap ko po ang aking tatay. Sabi niya, nung panahon na yun, kung may gustong lumapit sa senador o congressman, sasabihin, senador, congressman, kailangan ko po itong project na ito sa isang local government. Malinaw kung kanino mapupunta, magkano, dahil naka-enroll po yan sa budget. Yes. At ang maganda daw noon, kailangan dadaan yan sa legislative mill. It will undergoes the constitutional process. Tapos, pag napasa, naka-imprenta. So, it's open for public view. And the most important thing is, there were only 2 parties. So, yung kabilang partido, nakabantay rin sa proyekto. With eagle eyes. Nakatingin kung tinitingnan yan. Kung saan napupunta yung pera na yan at para saan yung project na yan. May check and balance. And that's what they say, that it's an even playing field. Tapos, tandaan nyo, Senador, di ba? Every 2 years ang eleksyon noon. Kung natatandaan ninyo. That's why mahirap magloko dahil sa loob ng before you know it, nandyan na. Loob ng dalawa, may eleksyon na naman. New senators, patay ka, mabibisto. At yung partido will be punished for that kind of activity. Saka noon, ang kandidato, 8 lang. At wala pang pikos. Wala. Wala pang pikos noon. Wala pang hocus-picus. Wala pang hocus-picus. Oh. At ang mga senador noon, pag nanalo, talagang panalo. You know, Eric, itong usapan natin na ito, sana yung mga nanonood, wag lang yung nakikinig. Kung hindi, wag lang yung nakakarinig. Kung hindi yung nakikinig. Wag lang yung nanonood kung hindi nagmamasid. Correct. So, pag-isipan po ninyo itong pwedeng pagkain ng kaisipan na magsama-sama tayo upang mabago na ang lahat. Tapos alam niyo, Senador, ito, nababanggit ko lang ito. Pag nandito kayo, buti na dito kayo at yung mga nakikinig, nung unang panahon, 2 lang ang partido. Pero bakit yung mga presidente natin, mga senador natin, yung mga napipili natin senador, 24 lang yan, piling-pili, hasang-hasa. Magagaling lahat, ano? Tapos, ngayong 200 na partido na, parang nahihirapan tayo maghanap ng magagaling na. Bakit ganun? Ano nangyari? Alam mo, Eric, coming from ordinary people, ang natatanggap kong mga komento na, alam po ninyo, Kuya Eddie, kung siguro wala nang kikitaing malaki ang magiging senador o congressman, hindi na sila kikita ng kung ilang daang milyon, pwede na yung mga taong gusto lang maglingkod at hindi mamumuhunan upang bawiin yung kanilang pinuhunan at kumita pa sila sapagkat mayroong pork barrel. Kung wala na niya yan, siguro magkakaroon na ng pagkakataon yung mga tao na may busilak na kahangarin na maglingkod sa ating bayan, na kahit na hindi multimillionaire, kahit na ordinaryong tao, ay pwede nang manalo. Pero eto, correct me if I'm wrong, Senador. Sa pagkaalam ko lang, walang term limits noon. Wala. And this follows after the American concept that public service can be an enduring career. Basta't matino kang tao, bakit? For a president, for example, may term limits yun. 6 years is too short for a good president. But for too 4 years. long for a scoundrel at in present, the palace. yes, correct. Pero nung panahon ninyo, sa senador, wala yata. Wala. So kaya ang nangyayari, hindi talon ng mga hindi talon ng iba't ibang posisyon. Ngayon na pinasok yung term limits sa 1987 Constitution, ngayon natin nagkikita na parang namumutawi itong napakaraming talon ng iba't ibang posisyon. At saka yung mga mamumuhunan. Oo. At saka may puhunan. May puhunan at namumuhunan. Yung mga walang puhunan na, yun sinasabi ko na may puro at dalisay na hangarin na maglingkod sa bayan, hindi mananalo sapagkat walang pupuhunanin. Tama. Yung mga rascals and scoundrels na magnanakaw ng pera, mamumuhunan. At yung parang magnakaw ng marami, parang kumita pa sila. At ang masama po dito, yung mga negosyante na gustong mamihasa, namumuhunan na rin sa mga ng malakihan. Anyway, magbabalik po ang Republika sa ating pagbabalik. Pag-usapan din doon natin yung Zamboanga at yung iba't iba pang mga usapin na nangyayari po sa ating paligid sa pagbabalik po ng Republika.
Okay po, nagbabalik po ang Republika. Kausap po natin si former Senator Eddie Elarde. Okay po, Senador. So, yun nga po, no, yung mga napansin-pansin natin, ano, ito yung 1935 Constitution. Ngayon, dalawang Constitution ang dumaan sa atin, 1973, 1987. Parang nawala tayo sa ano, nawala tayo sa forma. Parang, what do you call that? We have lost our equipoise. Oo. Yung sinasabi mo na term limit, Oo. that's why when they win, Oo. and they had investments, Oo. make hay while the sun shines. Oo. And his investment was X amount, Oo. you should double or treble that Oo. by doing some shenanigans and scam and making more money, because the greed in man is always present. Tapos paglilipat na siya dahil sa term limit, kailangan may taong magbabantay sa iiwanan niyang posisyon. Kasi para mag-musical chair sila niyan eh. Yung anak o yung Oh, yes. yung anak o yung asawa, Oo. yung kabit, yung I don't know if my history does not go that far, Senator, no? Pero sa pagkaalam ko siguro, sa Senado dati, wala naman siguro mag-ama at magkapatid na senador. Siguro, it never happened, ano? Yeah, you know, Eric, you're like my son. It never happened, no? Dad, ano kaya kung nung araw magkasama na tayong dalawa sa Senado? Di ba? O kaming dalawa ni Kuya magkasama doon. It never happened. Wala. Because it will never be allowed. Tsaka, I don't know. Sa partido mismo, hindi pa... sabihin na walang morals ngayon ng tao, pero during our time, Hindi pwede. meron tayong Yung delikadesa. pagkahiya sa sarili. Oo, Yung delikadesa din, ano? delikadesa. When you look at yourself in the mirror, you don't pinch your ang ganda mong lalaki, hindi. Dapat, nowadays, pag nasasalamin ka, you're not going to pinch your, napakasama mong tao ka. O, parang ganun eh. O, magkakamag-anak, Oo. But this all happened when the term limits precisely was put into the Constitution. It's very interesting. Yeah, By- term limits. By trying to put the reform that the Constitution intended to do, it brought out the very evil that it attempted to stop. That's right. Wala sa inyo nung panahon, mag-ama, magkapatid, ano? Unang-una sa lahat, hindi makakalusot sa partido yon. Hindi papayagan. Tama? Tama. Oh, ngayon kasi, wala nang... Bakit ang Partido Liberal, nagliberal ako. Pag independent naman ako na halal nagliberal ako because of my paring Ninoy and Jerry Rojas. Nagalit sa akin sapagkat sinabi kong si Marcos, hindi naman siya nagpabomba sa amin sa Plaza Miranda. Totoo din naman. Pagkatapos, yung mga kuwan niya ni Marcos dapat tanggalin. Ang mga nasa liberal ngayon, mga tao ni Marcos at nakinabang kay Marcos. Pero, ito yung nakakatuwa po eh. Hindi papayagan ng partido at siguradong hindi iboboto ng bayan na magkapatid o mag-ama ang nasa Senado eh. Now, may I ask you now? May Yes, I yes. turn the table? Sige po, Eric? sige po. You as a member of the youth, Opo. how come your mindset has changed? That Saan just po? because one is popular and handsome, Oo. just because one is always seen on television, Correct. ibinoboto ng tao. Nung sabihin ko yan in my program, may lumapit sa akin. Maraming magagalit Sabi sa niya, inyo. Hindi, ikaw ang nagsimula niyan, Kuya Eddie eh. Hindi. Ikaw nagsimula niyan, ikaw unang taga-radyo na kumandidato. Sabi ko, hindi, ako nag-aral muna. Hindi ako nag-radio announcer at Okay. pinakinggan ng tao